Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gandang umaga po sa lahat. Ako po si Genevieve. Mag-iisang taon na po kami ng boyfriend ko. Pero habang tumatagal, napapaisip ako kung papaabutin ko pa ba ng another year. Mahal na mahal ko po si BF. At lahat po gagawin ko para sa kanya. Yun nga lang, si boyfriend po yung tipo ng tao na sobrang madaldal. Walang preno yung pagsasalita. Parang siya palagi yung nagpapasaya ng mood o nagbibigay ng buhay sa mga usapan. Kaya lang meron po siyang isang ugali na ayaw ko talaga. At feeling ko, red flag siya. 2 beses ko pa lang pong narinig sa kanya to. Yung tipong, ang ganda ng babae oh. Kung wala lang akong girlfriend, liligawan ko yan. As in, sa harap ko pa. Tapos, ngingiti lang siya sa akin. Sabay sasabihin na, syempre hindi ko gagawin yun. Ikaw na yung girlfriend ko eh. Alam mo DJ, minsan nga narinig pa yun ng kuya ko. Kasi nag-road trip kami tapos may napadaan na babae. Ganon din yung sinabi niya. Napahoy na lang yung kuya ko eh. Tapos, pati daw mga barkada niya pag wala ako, may dumaan man o may na-meet man siyang bagong babae. Ganon din. Ganon din yung sinasabi niya. Na kesyo, liligawan daw niya kung wala siyang girlfriend. Sa tingin niyo po ba, red flag ang mga lalaki na ganun? Para kasing pinapaalam niya sa lahat na kaya niyang ligawan o gustuhin yung mga napapadaan
o nakikilala niya. Kahit alam naman niya na meron siyang girlfriend. Pakiramdam ko po wala siyang respeto sa akin. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Tulungan niyo po sana ako. Muli, ako si Genevieve. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ega! Huy! Hindi yung ganon. Na-high blood. Agad-agad. Yung totoo. Ay, magka tayo pa rin pang estasyon na same, pero iba. Wow! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Ay, naku, yung mga ganyan lalaki, no, yung wala sa hulog kong magbiro. Sabi nga nila, biro nga lang naman daw. Ba't mo naman daw siseryosohin? Pero alam niyo naman kami mga babae, no? Grabe. Grabe kaming magdamdam. No? Lalo na kasi hindi mo maisisisi because bago pa lang silang magjowa eh. Di ba mag-1 year pa nga lang daw. So ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim ang pundasyon ng kanilang relasyon. Diba? Tsaka minsan nakakabuisit nga din naman talaga yan, di ba? Yung ganyang mga biro. Yung tipong, ganda nun, no? Wala lang akong jowa, wala lang akong girlfriend, liligawan ko yan. Ay, ligawan mo na! Huwag ka kung ako yon, ligawan mo na! O simula ngayon, wala ka ng jowa, ligawan mo na, go! Nakakainis kasi, minsan may mga tao talaga na hindi talaga sensitive sa mga nararamdaman ng iba. 'Di ba? Talagang wala, hindi sila aware na hindi funny yung kanilang mga biro, yung mga bitaw ng mga jokes nila. Wow! I mean, okay lang mag-joke eh. Pero make sure na yung tatapunan naman ng joke o yung receiver ng joke, alam mong hindi papatol o di kaya naman game sa mga ganong biroan. Pero kung hindi ka sure, di ba, wag mo nang bitawan, be. Oo. Dapat kasi masanay siya sa'yo na nagjo-joke ka bago ka bumitaw ng ganong joke. Ngayon, okay sana kung nagjo-joke siya tapos may kabig, may bawi, 'di ba? Yung tipong mahal na mahal kita. Syempre joke lang, biro lang 'yun. Ikaw lang naman talaga yung babae para. Yung mga ganyan ba? Yung mga kabig. Pero kapag hindi mo binawi tapos nag-overthink ng malala yung jowa mo, ay away 'yan. Oo, hindi mapapakali yung babae. Just like what's happening right now sa ating letter sender. Diba? So, ibig sabihin kasi hindi na i-communicate ng maayos, diba? Or hindi secured. Yon, tama. Hindi secured yung jowa nitong si Genevieve, hindi siya secured doon sa nararamdaman nung kanyang jowa para sa kanya. Para mag-isip siya ng anything like that, diba? Para ma-outbalance siya sa kanyang nararamdaman. Ibig sabihin, kumbaga, hindi pa naka-lock in. Diba? Yung pagtitiwala sa isa't isa. Diba? Well, hindi mo rin naman masisisi kasi nga, as I've said, mag-uunang taon pa lang sila, mag-1 year pa lang sila. So, probably hindi pa nga talaga ganon kalala yung pundasyon, no? Hindi pa ganon katibay yung pundasyon ng relationship nilang dalawa. Pero ikaw, kung ganyan yung gawin sa'yo ng jowa mo, ng boyfriend mo, anong gagawin mo? O gegarahin mo ba? O pababayaan mo lang? O ano ba? O talagang sasabihan mo ba siya sa harap ng mga kaibigan ninyo? Ganyan? Let me know. Kasi gusto kong marinig, gusto kong malaman kung anong gagawin ninyo kung ganyan yung maging joke ng boyfriend nyo sa inyo. O sige, kahit girlfriend na lang din. Yahoo! Ang pogi no? Kung wala lang akong boyfriend, papaligaw ako doon. Diba? Ganyan. Dali, i-message nyo ako. Sabihin nyo sa akin kung anong masasabi ninyo. Facebook.com/EnergyFM 1067. Sabi ni Noel. Uy, bago tong listener. Thank you. Noel, joke is always half meant. Sabi. Paktay ka diha dong.
Sabi ni Ate Faye Lara, all the way from US, for me, red flag kapag ganyan. Diba, Ate Faye? Sabi naman ni Darwin Rosel, for me, Genevieve, it's a yes. Red flag na talaga yung sinasabing, kung wala akong girlfriend, liligawan kita. Kahit ikaw yung girlfriend niya, tawag doon pagiging ignorante sa feelings mo. Kahit joke lang yon. Sabi naman ni Arch, may mga lalaki kasi na mga natural na flirt. Is it a red flag? Tanging ikaw lamang ang makakapagsabi nun. Dahil siguro may idea ka na kung hanggang saan niya dadalhin ang pagiging flirt niya. Minsan kasi parang pormang yabang lang yun just to stroke their ego. Pero wala namang gagawin. Regardless, kung di ka komportable, you need to let him know and tell him to stop. Respeto na lang kamo sa iyo. So true. As in, very well said. Diba? So, bakit nga hindi pa ganun katatag, 'di ba, yung pundasyon ninyo at bakit hindi ka pa secured sa nararamdaman ng jowa mo para sa iyo? Because hindi nako-communicate ng maayos 'di ba? Hindi na bibigyan ng enough or proper background, 'di ba? Yung mga binibitawang joke. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagjo-joke kayo, lalo na kung medyo offensive siya or kung hindi kayo sure kung may ma-offend, kakabigin nyo agad. Oo, kakambyuhan nyo agad. Yung tipong, uy, alam mo, hindi ka masyadong gwapo, no? Oo, mga ganyang bitaw. Ano ka ba, biro lang? Ang pogi-pogi mo, tinan mo ang tangos ng ilong mo, ang ganda ng kutis mo. Ano ka ba, biro lang? Yung mga may kabig na ganun ba? Parang hindi ka masyadong nakaka-offend, ganyan. Sabi pa dito for me, Genevieve, red flag na talaga yung sinasabi mo, 'di ba? Sabi pa ni Rosie Lopez, hi Miss Lindsay, may message ako sa iyo. Hehehe. Sige mamaya po tingnan natin. Sabi naman ni Diesta, tiwala lang girl, wag ka masyadong negatron dyan. Wag ka masyadong negatron. Paano nga kasi hindi magiging negatron? Kapag halimbawa, wala si Genevieve, mga magbabarkada lang, ganun din daw yung sinasabi nung guy. Wow! Talagang maano ka dyan, mayayamot ka dyan. Oo. So, ano ba, pagkatao ba ito ni guy? Oo. Hindi pa ba siya matured enough to behave kapag meron na siyang girlfriend at hindi ba niya alam na maaaring ma-offend yung girlfriend niya sa mga ganong bitawan ng jokes? Diba? Well, kailangan talaga magkakilala pa kayo ng malala. As in malalim na pagkakakilala. Because kung kilala mo yung boyfriend mo to be like that, yung tipong parang hindi nag-iisip sa mga jokes niya, diba? Pababayaan mo Kumbaga masasanay ka na lang na ganun yung ginagawa sa'yo. Pero kung tingnan mo yan, bago kayo, tapos di mo naman alam kung totoo ba o hindi yung mga pinagsasasabi niya o talagang purely joke lang ito. So kumbaga maka-culture shock ka, masya-shock ka dahil hindi ka aware na ganun pala siya. Malandi kaya siya talaga. Diba? Sabi naman dito ni Je, good morning DJ Lindsay, masasabi ko lang po kay letter sender, huwag ka na magtaka kung maghiwalay kayo ng BF mo sa huli. Kasi may pangarap palang manligaw ng ibang babae kahit may girlfriend na. Kahit biro lang yon, masakit yon para sa ating mga babae, di ba? Dapat tayo lang ang maganda sa mata nila, wala nang iba. Ay, nako, pag ako jowa, sige ligawan mo muna, wala ka ng jowa, di ba? Alam mo, ideally, sa sobrang perfect na mundo, gusto sana nating mga babae na tayo lamang ang maganda sa paningin ng mga boyfriend natin o ng mga asawa natin or nung mutual something natin. Wow! Ideally, sa sobrang perfect na mundo. Pero ang katotohanan ng buhay, girls, I know naiintindihan nyo ako when I say na hindi talaga. Merong maganda, merong dadating na mas maganda, mas sexy, mas kaaya-aya sa mata ng mga boyfriend natin. Meron talaga laging mas maganda para sa kanila. Hindi tayo ang pinakamaganda talaga. Lagi namang ganon. Alam mo, masakit man isipin pero yun ang katotohanan. Laging may mas maganda kesa sa atin. At kailangan natin tanggapin yun sa puso natin, girls. Diba? Kasi, diba, reality check. Para naman tayong timang yan. Diba? Ganun yung, alam mo kasi kuryente ako dyan nung isang araw. Kwento ko lang. No? Meron akong tinitingnan na naikwento ko to kay Toby nung isang araw. Hindi ko alam kung on air o hindi, off mic yata. Meron ako tinitingnan na na makeup content creator nung isang araw. Tapos si Romel nasa likod ko. Tapos na nangyari, tinitingnan ko, sabi ko galing naman mag-makeup nito. Ang ganda naman ng mga products niya, ganyan, ganda ng mukha niya, ganyan. Tapos, pagtingin ni Romel, sabi niya, ang ganda naman yan, gumanon siya. Tapos, di ako parang
nairita ako kasi knowing me, napakaselosa ko kaya. Kahit yung content creator na foreigner, pinagsaselosa. Alam ko, para akong timang, pero bear with me. Ito na. Tapos tumingin ako sa kanya, talaga ba? Gumanon ako. Talaga ba? Wow! Dapat ako lang yung pinakamaganda para sa'yo. Gumanon ako sa kanya. Tapos, ang Romel, biglang tumingin sa akin ng malala. Tapos sabi, para naman tayong timang niyan. Sabi ganyan. Ganun yung sabi niya sa akin. Tapos syempre hindi na ako nag-follow up kasi kinontain ko na yung feelings ko. Dahil syempre hindi mo naman papatulan yung ganun. Dahil una sa lahat, foreigner yung content creator. So ayoko nang gumawa ng big deal out of it. Kasi walang sense, di ba? Mag-aaway kayo dahil doon. Mag-aaway kayo dahil hindi ikaw yung pinakamaganda sa paningin niya. Ang pangit. So sa perfect na mundo, sana ganun. Kaso hindi talaga ganun, girls. So anong gusto kong sabihin? Yun, tulad nga ng nabanggit ko, merong mas maganda at mas sexy. There will be always, a better woman na darating at makikita yung mga jowa natin. Pero, ang tanong, may ginagawa ba sila? May landi ba sila? Kasi kung hindi, wala tayong problema dyan. Diba? Nakikita nila, oo. Diba? May mata sila. Siyempre, ma-appreciate nila yung ganda. Diba? Kahit tayo mga lalaki, babae nga pala ako. Kahit tayo mga babae din naman, pag nakakakita tayo ng pogi, nagkaka-crush nga tayo, di ba? Si Baby Toby talaga yung nagpa-realize sa akin ito nung isang araw. Sabi niya, ikaw nga nagkaka-crush ka dun sa sa isang star na lalaki, di ba? So, alam mo yon, oo nga pala. So, it's a tie. So, wag naman din tayo masyadong maging rough and masyadong hard on our boyfriends or our asawas. Ganyan. Wala lang, na-share ko lang. Pero alam mo, yung joke sa'yo, kailangan iklaro mo yan sa kanya. Kailangan i-bring up mo yung yung topic na yan. As in, once and for all, tanungin mo siya. Alam mo, medyo nababother ako kapag naririnig ko sa'yo. Yung biro mo, ha? Hindi ko alam kung biro yan na kung wala lang akong girlfriend, liligawan ko. It's kind of insulting to me kasi. So sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. Para aware siya na may ganon kang, alam mo yun, issue at ngayon mo lang i-open sa kanya. Oo. Ganon ka ba talaga? Oo. Kasi parang hindi yata tama na naririnig ko yun. Na kung wala lang akong girlfriend. Para kasing gusto mo ba wala na lang ako? Kasi parang gandang-ganda ka sa kanya. Kasi parang tipong gusto mo na wala ako. Kasi gandang-ganda ka sa kanya at liligawan mo siya. 'Di ba? Parang hindi siya directly paghingi ng permission na panliligaw eh. Gets mo 'yun? Parang directly sinabi mo na sayang, may girlfriend kasi ako kaya hindi ko siya maligawan eh. Ganyan. Parang kasing ganun yung dating. Parang nanghihinayang ka. May panghihinayang, 'di ba? 'Yun yung term doon. Nanghihinayang ka ba? Na meron kang girlfriend kaya hindi mo maligawan yung magandang babae na yan. Oh. Well, I'll do you a favor. Mag-break tayo para maligawan mo na siya. Oh. Pabor ba sa'yo? Ganyan. Charot lang. So alamin mo lang kung ano ba yun, purely joke lang ba yun? Sabihin mo na hindi ka komportable sa mga birong ganun. 'Di ba? So mag-voice out ka para alam niya. Kasi hindi naman siya manghuhula. Tingnan mo, paulit-ulit niyang ginagawa, di ba? Paulit-ulit niyang ginagawa kasi hindi ka nagsasalita. Akala niya okay lang sa'yo. Akala niya magandang, alam mo yung tinatanggap mo siya ng magaan sa loob mo. Di ba? So, kung sasabihin mo yan in his face, di magiging aware siya na, ay, ayaw niya ng ganyang joke. Ay, ayaw niya ng mga ganyang banatan. Wow! So, kung ako sa'yo, sabihin mo talaga kung ano yung gusto mong puntuhin. Oo. Sabihin mo. Kasi ako, nung inopen ko kay Romel na ayoko nung may mga nag-hug-hug sa kanya ng mga babae. Seryoso ha? May ganyan kasing effect yung mga kaibigan ni Romel na hindi ko maintindihan talaga na yayamot ako. Sorry na. G na G sa buhay talaga. May mga kaibigan yung mga jowa natin, mga boyfriend natin na kung makaling kiss, akala mo hindi kaharap yung girlfriend, di ba? Yung fiancé. Di ba? Napaka-OA. Hindi kayo magkapatid, hindi kayo magkamag-anak, magkaibigan lang kayo kung makayakap ka naman dyan sa jowa ko. Akala mo sumasabit ka sa puno? Akala mo yumayapos ka sa puno? Nakakaloka ka. Yamot na yamot ako sa mga ganyan. And so once and for all, nung time na yun, ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya, alam mo hindi ako komportabling niyayakap ka ng mga babae. Kahit pa kaibigan mo sila.
Hindi lang ako talaga komportable. Kaya please make it stop. Kasi kung kaibigan ka naman talaga nila, they will understand na, oops, wait yung partner ko kasi, yung jowa ko kasi, hindi siya komportableng nakikita na may yumayakap na iba sa akin. It's all about explaining properly kung ano yung pinupunto mo doon sa kaibigan mo para tumigil sila. At ikaw din bilang girlfriend na na-offend, kailangan i-explain mo yan properly doon sa jowa mo para maintindihan niya kung bakit mo siya pinapatigil. 'Di ba? Para sa akin lang. Para sa akin lang yon. Again, ang bottom line, dapat matuto kang erase kung ano yung issues mo sa buhay. 'Di ba? Hindi yung patatagalin mo pa. Kasi kapag tumagal pa yan, 'di ba? Maiipon ang maiipon yung mga maliliit na problema, yung mga maliliit na selos, yung mga maliliit na overthinking natin. Maiipon yan hanggang sa pag lumaki yan, sasabog yan, tapos magiging malaking problema na. At ang ending is goodbye na agad, 'di ba? 'Di ba? Sasabihin ng babae, matagal na ako nagtitiis sa kanya. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Biglang aayaw na. 'Di ba? So, erase mo yan sa kanya. Sabihin mo sa kanya na it is offensive on your part na nakakarinig ka ng mga ganong jokes. Ganun lang yun. Huwag tayong laging nagpipigil ng mga feelings natin. 'Di ba? Huwag tayong laging nagtitimpi. Kasi naku, dyan ka malalason sa masyadong pagtitimpi, yung pagtatago ng feelings, yung hindi ka nagsasalita. Naku, dyan ka malalason. Oo, ng sarili mong kagagawan. Pwede mo namang i-open, but ayaw mong i-open sa kanya. Oo. Diba? Oh well. Mahal ko pangga ko, baby ko, ang oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 9:31 na po ng nagmamagandang umaga. And, gusto ko itang bigyan ng ito, medyo related. Kasi binabaliwala niya yung feelings niya para sa'yo. Pero, alam mo yon, tingnan natin kung magbe-break kayo. Diba? Giving you something from Michael Libranda. This one is called Binaliwala. Huwag mong babaliwalain yung feelings mo. Speak up, voice out, say what you feel. Ikaw na ba